Gavin's POV. I was patiently waiting for Agatha. Halos 1 oras at kalahati na siya sa loob. Masyado ako nasabik na pumayag siya magpakasal ulit sa akin. It will be our second wedding pero para sa akin, yun ang unang beses na ikakasal ako sa kanya. Our first wedding happened because of revenge, confusion and hatred. Akala ko yun ang pinakamasamang nangyari sa buong buhay ko. I guess hindi dapat talaga tayo magsalita ng tapos. Our first wedding became the most memorable time of my life. Napapangiti na lang ako pag naalala ko mga pinagdaanan namin ni Agatha. Napatayo ako sa kinaupuan ko nang bigla na lamang mag-vibrate ang cellphone ko. Tumatawag na naman si Janice. Hanggang ngayon di ko lubos maisip na kamumuhian ko siya ng ganito. They still have my father. Mabuti naman at naisipan mong sagutin ang tawag ko. Masungit na bunga ni Janice. Just give me 2 days. Huwag ka mag-alala. Ihanda akong perang kailangan niyo ni Emil. Ines na sambit ko. Hearing her voice makes me sick. Bakit pa kasi ayaw mo pang mag-file ng annulment? Mas mabilis na paraan yon para makalaya si Tito Gerald sa poder ni Emil. I am still wondering kung saan ka kukuha ng ganon kalaking halaga. Gavin, alam kong walang-wala ka. Well unless bigyan ka ng pera ng demonyita mong asawa. Shut your mouth. Wag na wag mong iinsulto ng asawa ko, Janice. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. May pagbabanta kong sabi. No, Gavin, I know what you're capable of. Kung ako sa'yo, iwan mo ng babaeng yan. Di ka naman niya mahal, diba? Ginagamit ka lang niya para saktan ako. Baka nakakalimutan mo kaya ka lang pinakasalan noon dahil gusto niyang sirain ko nung meron tayo. Dahil gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng best friend niya. Speaking of, don't tell me, until now, pero niniwalaan pa rin niyang may kinalaman tayo sa pagkamatay ng only friend niya. Marin akong pumikit nang marinig ang halakak ni Janice sa kabilang linya. Ang kapal na mukha niyang idamay ako sa bagay na hindi ko naman ginawa. I am not a criminal, Janice. Agatha, I treasure her more than my life, now. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. You took away 2 important persons in her life. I gritted my teeth. Biglang nag-init ang kamao ko. I took 2 important persons in her life? Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong ginagawang masama kay Agatha. Nagmamahalan tayo, hindi ba? Ano bang nangyari sa'yo na humaling ka sa spoiled na batinelang yon? Ano? Mas masarap pa siyang kasama kaysa sa akin? Mas masarap pa siyang humalik at kasama sa kama, ha? O dahil mas mayaman siya kaysa sa akin? Answer me, Gavin. Her voice was cracking. Ramdam ko ang galit at sakit sa tono ng pananalita niya. You liked Era and now you ordered your ex-boyfriend Richie to kill her personal bodyguard? How dare you, Janice? Kung alam ko lang na utak kriminal ka, hindi ko na sana pinagpalit si Era sa'yo. Janice did not speak a word. Narinig ko lang ang tawa niyang malakas. Tapos na tayo, Janice. Hindi na ako babalik sa'yo. Handa ako magnakaw sa mga bangko. Handa ako malubog sa utang para lang matubos ko si Papa sa inyo. Pero hindi kita pakakasalan. Hindi ako magiging sa'yo. Watch your words, Gavin. Kilala mo ako. Hindi ako basta-basta sumusuko. Hindi kayo magiging masaya ni Agatha hanggat nabubuhay ako. Tandaan mo yan. Pagsisisihan mong araw na to. Gavin, pagsisisihan mo. Nanginig ang aking kamay nang ibaba ko ng aking cellphone. Hindi ko sasayangin ang buhay ni Dexter. Gagawin ko lahat maprotektahan lang babaeng tinitibok ng aming puso. Kung kinakailangan pumatay, gagawin ko. Masyado na akong makasalanan para makonsensya pa. Napatingin ako sa aking likuran nang maramdaman kong may nakatingin sa akin. Gavin, I already asked my accountant to prepare the money. Did they call you again? Thank you so much po, Daddy Rinel. Utay-utoy ko po yung babayaran sa inyo. Promise. Pakiramdam ko na mula bigla ang aking mga pisngi at tenga dahil sa hiya. Kakakilala ko lang sa totoo kong father-in-law, pero eto ko't nangungutang na agad sa kanya na napakalaking halaga. You don't need to. Alagaan at protektahan mo lang ako, masaya na ako roon. Kikitain ko pang halagang yon pero yung mabuting son-in-law mahirap hanapin. Anyway, how's your father? Ani Daddy Linel. Hindi ko na po ulit narinig ang boses ni Papa, pero pakiramdam ko po okay lang siya. Kilala ko po si Janice, masakit magsalita at magaling manindak. Gamit ang bibig niya pero mahina talaga siya. Malapit sa puso niya si Papa. She will not allow Emil to hurt Papa Gerald. Tugon ko. Nagulat ako nang hawakan ni Daddy Linel ang isa kong kamay. Ipagdasal mo ang kaligtasan niya. Sa panahon ngayon lahat maaaring magbago at mawalang bigla. We should be careful and faithful to our God. Sigurado ka bang ayaw mo talagang tumawag ng pulis para nakipagkita ka kina Emil? Kunot to ang tanong ni Daddy. Umiling ako pero ang totoo naisip ko na rin isumbong sila sa mga pulis. Tomorrow. Muli ako napatingin kay Daddy Linel. Pakasalan mo ang anak ko bukas. Naka-wheelchair man siya o hindi. Gusto ko makita siya nakasuot ng bridal gown.
I want to see her best smile. Sabi ni Daddy Linel. Seryoso talaga siya sa mga sinabi niya. Siya pa mismo nagbigay sa akin na ideyang pakasalan ulit ang anak niya. He's smiling. Pero bakit parang may naaninag akong kalungkutan sa mata niya? Parehas kami natigil sa pagsasalita nang biglang lumabas sa may pintuan si Agatha. Let's go to the church ngayon din? Ani Agatha na siyang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Did she mean that I should marry her today? Agatha's POV. Agad ko inayan ng kasal si Gavin matapos ang aking medical examinations. Maybe God showered His mercy on me today. Himalang luminaw ang aking paningin at himalang naalala ko na ang tungkol sa pangyayaring iniwasan kong maalala. Isang putok lang pala ng baril na makapagpapaalala sa akin ng isa sa pinakamasakit na pangyayari sa aking buhay. I cried a lot in front of my doctor and personal nurse. Dexter's death gave me excruciating pain that no one can heal. Only vengeance can make me feel better. Hindi ko alam kung bakit nagsisinungaling sa akin si Gavin, pero sigurado kung mahal niya ako. Pakasalan mo na ako ngayon din. Muli kong sabi sa nakangangang si Gavin. Before I start my revenge, I want to be the happiest woman alive kahit sa loob lang na isang linggo. Pero Agatha, hindi pa okay. Nag-aalalang tura ni Gavin at tinuon kong aking mga kamay sa wheelchair na inuupuan ko. Dahan-dahang tumayo. I'm okay now, Gavin. Nakikita ko rin kayo ni Daddy Linel. Hindi mo ba ako gustong pakasalan? Don't tell me. Mahal mo pa ang ex mong si Janice. Pagsisigurado ko. I was annoyed when Gavin answered me with a smile. You still love her? Of course not. Pagtutol ni Gavin. Lumapit siya sa akin at inayos ang hibla ng buhok ko. Ikaw ang dahilan ng paghinga ko, Agatha. Handa akong ialay ang aking buhay para maprotektahan ka sa lahat ng taong naghahangad sa iyong pagbagsak. Nabala bigla ang aking mga pisngi. His words sent shivers down my spine. Ahem. Kapwa kami napalingon ni Gavin sa direksyon ni Daddy Linel. We almost forgot that he is around. Napakamot sa kanyang batok si Gavin samantarang isa ko namang kamay napatakip sa aking mukha. You two look good together. Seeing your faces and actions, I can say that you really love each other. Daddy Linel commented. Muli akong tinignan ni Gavin. He held my chin which caused my eyes to meet his gaze. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Mahina pero nakakabinging sabi ni Gavin. Bigla na namang nataranta ang katawang lupa ko. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko at para bang hinahabol nito ng kaharap ko. Gavin was nervous, I could sense it. Siguro nahihiya at natatakot siya kay Daddy. Nagsalubong ang mga kilay ni Gavin. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng tugon, Agatha? Malamig na tanong niya. Did you ask me something? Do I need to answer a question? I can't remember. Saglit ako napatigil sa aking sasabihin na makita ko ang pagmumukha ni Gavin. He looked like a crumpled piece of paper. I said I love you a lot, Agatha. Gavin said. Napatawa ko na mahina. So tungkol para doon ang sinasabi niya kanina. Is that even a question, Gavin? Pabilo kong sambit. Akmang hahakbang pareho sa akin si Gavin nang bigla na lamang gumalaw ang mga kamay ko para pigilan siya. What? Ines na tanong ni Gavin. Maingat kong binitawan ang kanyang mga kamay. Yumuko siya at huminga na malalim. Wala ka naman palang sasabihin eh. Maktol na sabi ni Gavin sabay hakbang papalayo sa akin. Pumikit ako mariin bago ko sumigaw. Malayo-layo na siya sa kinaroroonan ko. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga, Gavin. Ramdam kong pag-iinit ng aking buong sistema. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Pakiramdam ko pinagtitinginan ako ng mga nurse, doktor, pasyente at visitors na mga dumaraan sa may hallway. Napatunghay ako na maramdaman ko ang mainit na yakap ni Gavin. Finally, you said it. I'm sorry kung natagalan, Gavin. Shh, it's okay. You don't need to feel sorry about it, Agatha. Ang mahalaga, mahal mo rin ako. You have no idea how much it means to me. You have no idea how happy I am at this moment, Gavin said. Napangiti ako. Actually, hindi ako. Halos mga tao sa paligid ay nakangiti. I guess kinilig din sila sa katulad ko. So, let's prepare for our wedding. Later? No, Agatha. Give me 2 days to prepare everything for you. I don't want to stress you out. Ako nang bahala sa lahat. Nakangiting sambit ni Gavin. Well, guess I am blessed to have this man. Sana pala nun ko na hinayaang matulog ang tuluyan ng sarili ko sa kanya. I'm sorry if I betrayed you, Era. I hope and I pray na you will understand me. Us. Bigla ako napayakap kay Gavin na makarinig ako na malakas na pagsabog. Nalamig agad ang buo kong katawan. What was that? Dahil sa pagsabog na yun nagkagulo sa ospital.
Kanya-kanyang dampot ng kani-kaninang mga gamit, kanya-kanyang hakot ng mga pasyente. Di sila magkamayaw sa gagawin samantalang ako, nakatayo lang sa tabi ni Gavin habang nakatulala. Agatha, kailangan na natin umalis dito. Hindi na ligtas na manatili pa rito. Narinig kong sabi ni Gavin. Habang hinahanap kong sarili napaupo ako, nang marinig kong sunod-sunod na putok ng baril. Nakayuko ako habang hawak-hawak ko ang dalawang tenga. Napatunghay ako na marinig kong aking pangalan. Long time no see, Agatha. Nanlaki ang mata ko na mapagtanto ko kung kanino bang boses iyon. Richie? Bulong ko. Isa pang putok ng baril ang aking narinig. Pakiramdam ko nagkaroon ako ng ugat sa aking posisyon. Naalala ko si Dexter. Umagos mula sa aking mga mata ang mga luhang pilit kong itinatago, buhat nang bumalik ang aking alaala. Tila may bumulong sa akin. Get yourself together, Agatha. Nasa panganib ka. Agatha? Unti-unting nagsitayuan ang balahibo ko sa katawan. Gavin? Gavin! Pag-uulit ko. Nanginig ang buong katawan ko na makita kong nakangiti siya sa akin. Mahal na mahal kita. Sabi ni Gavin bago siya nawala ng malay. Halos baligo siya sa sarili niyang dugo. No, no, this can't be happening. Help! Tulungan ninyo kami. Buong lakas kong sigaw pero ni isang doktor o nurse walang lumapit. Anong klaseng ospital to? Tulungan niyo kami. Someone's bleeding. Someone is dying. Himala ko na buhat si Gavin pero nabitawan ko rin siya na marinig kong boses ng aking daddy. Agatha, tumakbo ka na. Daddy? Sabi ko sabay lingon sa kinaroroonan ni Daddy Rinel. Halos gumuhong mundo ko na makita ko siyang naliligo sa sarili niyang dugo. Tuloy-tuloy sa pag-agos ang aking mga luha. Maya-maya pa'y napahagilpak ako ng tawa. Patayin niyo na rin ako. Bulong ko. Di ko na malaya nasa harapan ko na pala si Richie. No dear. Janice and Karina ordered me to just let you live in hell. Richie said as he smiled in front of me. Mababaliw ka, Agatha. Wala kang pamilyang babalikan. Wala nagmamahal sa'yo. Kaya ako sa'yo magpapakamatay na lamang ako. Bulong niya. I smirked. While tears were gusting down on my cheeks, I'm laughing. Kitang-kita ko kung paano gumuhit ang takot sa gwapo at malademonyong mukha ni Richie. You are insane, Richie said. Huminto ako sa pagtawa. Letting me stay alive until will be your greatest regret, Richie. Babalikan ko kayo at hindi ako titigil hanggat di ko kayo naliliwing ng buhay. Pananakot ko. Last time Richie was afraid but this time his big mouth let out a loud laugh. Nakakatakot. Nakangiting sambit ni Richie bago tuluyan ng umalis. Inuubos ng bait sa katawan ko. Magbabayad kayong lahat. Magbabayad kayo. Sigaw ko hawak-hawak ang walang malin na si Gavin. Tinitigan ko siyang mabuti. Huwag mo kong iwan please. Lumaban ka. Wala na si Daddy Rinel kahit parang awa mo na, Gavin. Gavin Landicho, lumaban ka, pakiusap. Pakiramdam ko na ubos ng tubig sa aking katawan dahil sa walang humpay na pag-iyak. Maya-may nakita kong dumating ang pulis kasabay ng mga lalaki na nakasuot na medical gown. Napahiga ako sa dibdib ni Gavin hanggang maramdaman ko ang unti-unti pagsara ng aking mga mata. Makalipas ang 5 taon, tinanggal ko ang sunglasses ko habang nakatitig sa ideal family. 5 taon na nakalilipas simula nang pinatay nila ang mga mahal ko sa buhay. Ma'am Agatha, tumatawag po si Sir. Anang katulong kong si Aling Rosa. Kamukhang kamukha talaga siya ng dati kong katulong. I mean, ng lola ko. Bumuntong hininga ko at nginitian siya. Tell him that I will call back later. Utos ko kay Aling Rosa. Sige po ma'am, masusunod po. Tugon niya sabay labas ng aking kwarto. Binilik ko ang tingin ko sa magandang tanawin. Kinuha ang kupita sa may mesa at nilagyan niyo ng red wine. I swayed the goblet before I took a sip. Tingnan mo nga naman. Kinasal na pala si Janice kay Richie at ngayon may isa na silang anak na babae. They look perfectly fine and happy. I smirked. Now I have something to ruin. Hindi ko na malayan ng oras. Hindi ko na kasi naalis ang paningin ko sa mag-anak na Costa habang nakaupo ko sa veranda ng aking silid. Boom! Sigaw ko sabay tawa ng malakas. Halos mapatayo ko sa kinaupuan nang biglang nagsalita si Gavin. Agad niyang pinulupot ang kanyang kamay sa aking balikat. I could feel how warm his hug was. He kissed me on my forehead. Di mo naman sinasagot ang tawag ko. Mukhang busy ka na naman sa pag-oobserba sa kanila. Gusto mo rin bang magkaroon ng anak? Tara, gawa na tayo. Natatawang sambit ni Gavin. Inampas ko siya sa braso. Tsaka na tayo gumawa ng bata kapag nakapagiganti na tayo sa kanila. Sagaba lang ang pagkakaroon ng anak sa mga plano natin. Gavin,
Isa yung kahinaan na hindi ko gugustong magkaroon hanggat di ko napapatay ang mga dapat kong patayin. Muli akong uminom ng red wine. Fine, hindi kita pipilitin. Kamusta nga palang pag-apply mo sa bago mong trabaho? Sigurado ka bang kaya mong gawin yon? May pag-aalinlangan tanong ni Gavin. Wala naman akong di kakayanin. Kinaya kong mawalan ng pamilya, yun pa ba? Tugon ko. Tumingala ako para di pumatak ang luha ko. Naalala ko si Mama, si Lola, si Era, si Daddy rin at Herbert. Lahat pinaslang ng walang kaawa-awa. Agatha, we waited and prepared for 5 years, Gavin. Alam kong ramdam mo rin kung gaano katagal yon. Kung gaano katingkati ang mga palad kong ipagiganti ang mga mahal natin sa buhay. Bukas, magsisimula ang lahat. Hindi ko agad sila papatayin. Uunti-untiin ko sila hanggang magmakaawa sila sa harapan ko. Hanggang hilingin nilang sana ang kanilang kamatayan. Richie, Janice, Emil, Karina and Kirsty. Lahat sila pagbabayarin ko. Lahat sila. Di ko na napansin ang pagpatak ng luha ko. Naramdaman ko na lang kamay ni Gavin. He's wiping my tears just like he always did. Ayoko nakikita kang umiiyak, Agatha. Gagawin kong lahat para maprotektahan ka. Niligtas mo ang buhay ko. Niligtas mo ang aking kaluluwa. Salamat sa pagiging matatag mo hanggang ngayon. Sabihin mo lang kung anong dapat kong gawin at gagawin ko agad to nang walang pag-aalinlangan. Sabi ni Gavin. I found myself smiling. Siya ang dahilan kung ba't may katinoan pa rin ako. Maraming salamat at tinulungan niya ako. Hindi ko lang siya asawa. Siya ng buhay at mundo ko. Muli kong tinignan ang masayang mukha ni Richie at Janice habang nakikipaglaro sa kanilang anak. Tamaas ang isa kong kilay. Ngumiti na kayo hanggat kaya nyo pa dahil simula bukas unti-unti ko nang sisirain ang makulay at masaya ninyong mundo. Yaya, bantay mo na maayos si Rian ha? Don't let her eat junk foods and chocolates. Also, please stop hugging and kissing her, okay? Kapag nagkasakit ang anak kong yan, ikakaltas ko sa sahod mong lahat na magagastos niya sa pagpapagamot. Maliwanag ba? Matari na sabi ni Janice sa kanilang katulong. Masusunod po, madam? Nakayukong sagot ng katulong. Honey, masyado ka ng harsh kay Manang. Siya ang nagpalaki sa akin kaya't sigurado ko na hindi niya pababayaan ang anak natin. Stop stressing yourself. Too much. Tingnan mo, nagkaroon ka na ng wrinkles. Ikaw rin, mababawasan ang ganda mo. Pabirong sabi ni Richie. Basta. Ayoko makitang kumakain ng hindi masustansyang pagkain si Rian. Giit ni Janice bago siya tuluyan na pumasok sa kanilang sasakyan. Ngayong araw ay may biglaang board meeting sa kumpanyang pinamamahalaan ni Richie at Janice. Wala silang ideya kung bakit bigla na lamang nagkaroon ng urgent meeting. Ree, can I ask you something? Janice said out of the blue. Tell me about it. Tugon ni Richie. Itigil mo na ba talaga ang mga illegal businesses mo para sa amin ni Rian? Nakatingin ng diretso si Janice kay Richie habang hinihintay ang pagsagot nito. Oo naman. Nang dumating si Rian sa buhay natin, tinalikuran ko ng dating ako. I realized that I can be wealthy and a lot happier without those shits. Sinserong sagot ni Richie. Thank you ha, Ana Janice. Ano ka ba naman? Ikaw nga kumalas ka na kay Emile para sa amin ni Rian. He is your only family. Alam kong sobrang hirap para sa iyong kumawala sa kontrol niya. Pero nagawa mo at ginagawa mo pa rin hanggang ngayon. Kami ni Rian ang dapat magpasalamat sa iyo dahil sa laki at dami na adjustments mo para sa aming mag-ama. Saglit tinigil ni Richie ang pagmamaneho para silin ng halik ang kanyang asawa. Kapwa sila naghahabol ng hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi.